Grabe, sobrang lamig pa rin ngayon mga kabisdak. Nag-work from home ako, hindi ako pumunta sa office ngayon. And lunch break, pupunta ako sa meat shop mga kabisdak. Bibili ako ng karne, lechon belly. Lechon belly, pork belly yung bibilhin ko. Gagawin ko siyang lechon, so 4 na kilo yung bibilhin ko para sa birthday ni Gian. Ito mga kabisdak ko, may kinonstruct na establishment dito. Yan o. Dati ano yan dyan, restaurants, maraming shops, tapos sinira nila. Papalitan siguro nila ng bago. So ito yung suburb namin mga bisdak, no? Marylands. Maraming mga tindahan, kaya isa to sa gusto namin dito sa area namin. Para din nasa Pilipinas lang dito mga bisdak. Dito tayo bibili ng karne mga kabisdak sa Hoop Fat Pty Ltd. So ito yung mga karne nila. Ang dami yan. So belly. So ito yung bibilihin natin. You need something else? Yeah, I also want beef mince 1 kilo. Bili nila ako nito. Yeah, this one 2 pieces of chicken breast. What else? So ito yung meat shop dito mga bisdak. Daming sari-saring karne. It's my son's birthday, so I need to cook a lot. Your son 20. No, my son is young, 5 years old, turning 5 years old. So I'll be cooking a lot of meat, barbecue. How many kilo is that? This one 1.5 kilo. I think that's a lot. 2 kilo. How much? Yeah, that's okay as long as if you help me slice small pieces. So hinihintay ko lang yung binili ko na karne mga bisdak, sina-slice lang nila para kasi yung binili ko pork belly para sa lechon, pork neck gagawin kong barbecue, minced pork, si Ami gagawa siya ng spaghetti, tapos chicken breast. I see Uncle. Take up for my son's birthday. I'm just making this. Woo, grabe. So kinakabahan ako mga kabisa kasi ngayon lang nakatanggap ako ng email galing sa school namin na lumabas na daw yung results sa assignment. So sabayan natin tingnan mga kabisa kung pumasa ba ako. Pass! Pass! So ito siya nakalagay 50% pass. So yung actual score ko tingnan natin mga kabisa kung magkano. I got 86 mga kabisdak. Yeah, 86 yung score ko. Mga kabisdak, so bili muna ako ng lunch. So dito tayo bibili ng lunch sa Mrs. Wong. Yun, Mrs. Wong. Hindi kasi kami nakapagluto mga kabisdak, kaya bili na tayo ng lunch dito. I'll buy the sweet and sour pork, take away. Yeah. Meat or veggie? Meat. Meat. This meat, yeah? Yes, that's all. Take away. Mga kabisdak, nakabili na ako ng lunch. Hintayin ko lang yung order ko. And after nito, dadaanan natin yung karne na binili ko kasi iniwan ko siya mga kabisdak kasi sobrang bigat niya. Ilang kilo yun. So daanan natin yun tapos uwi na ng bahay. Hi mga kabisdak, good morning. Ngayon 7:30 ng umaga. Pupunta ako sa opisina ngayon mga kabisdak. Tapos grabe ang lamig ngayon mga kabisdak. Para siyang winter uli. Tapos ang pangit na ang panahon, may bagyo, yung ganun. Ang lakas ng hangin, makulimlim. Tapos overnight merong thunderstorm. Grabe. Na to? This whole week ganito yung panahon ngayon. Ito pa lang yung tinatawag nila na council dito mga kabisdak. Itong building na to. Ito yung opisina ng council. So parang siya, parang yung barangay hall, yung gano'n sa atin, or munisipyo. Malapit na tayo sa train station mga kabisdak, mga 2 minutes na lakad na lang. Sa train station mga kabisdak, Maryland Station. Grabe, ang lakas talaga ng hangin mga kabisdak. Grabe, ang lamig. Na ngayon dito sa Australia, spring season. So malapit na din mag-summer. Andito na tayo sa city mga kabisdak. And then before ako papasok sa office, bibili lang ako ng lunch ko para mamaya
hindi na ako pipila or hindi na ako lalabas kasi busy ako ngayon. So ito yung lunch na bibilihin natin ngayon mga kabisdak, yung mga ready-made na ganito. Salad tayo, salad. Ito yung bibilihin natin mga kabisdak, garden salad. $5.50 yung isang ganito. Do you wish to continue? Follow the pin pad prompts to minimize your payment. Pasok muna ako sa office mga kabisdak. So ito yung lunch natin mamaya. So mamaya na tayo mag-video. Ang lamig ngayon. Woo! Very windy. Parang may bagyo mga kabisdak. Two hours late. Hi mga kabisdak, so ngayon is lunch time. So ito yung lunch ko ngayon, yung salad tsaka meron akong tubig. Naghanap lang ako ng pwesto kasi maulan ngayon mga kabisdak, grabe. Lakas ang ulan tapos sobrang lamig, parang winter. Dito tayo banda. Andito pala ako ngayon banda sa Hyde Park mga kabisdak. So yung ito yung malaking park sa harap ng building namin. May pwesto dito na may pasilungan tayo na hindi tayo mababasa. So ito nga yung park na malapit sa building namin mga kabisdak. Tapos yun nakikita nyo, yan yung St. Mary's Cathedral Church. Dito tayo kakain mga kabisdak. So maganda tong pwesto na to kasi meron siyang shade. So meron pa rin mga tulo-tulo pero okay lang, konti lang kasi waterproof naman to. At yun, maganda yung pwesto dito mga kabisdak. And then kain muna tayo mga kabisdak. Ito yung lunch natin. Ooh. So yun, meron tayong pork. So ito yung salad natin mga kabisdak. Yay! Yan. And then meron tayong itong cheese. Ito natin ito mga kabisdak. Sobrang sarap mga kabisdak. So ubos yung lunch natin. So ito yung salad mga kabisdak. Ubos. Ang ganda nito mga flowers mga kabisdak. Pakita ko lang sa inyo. Diba? Ang ganda. So ano na ngayon mga kabisdak, meron pa tayong 30 minutes kasi yung lunch break ko is 1 hour. So maglakad-lakad muna tayo dito sa park. Kita nyo? Yun yung building na yun mga kabisdak. Yan yung building na yan. So yan yung opisina ko mga kabisdak. And marami kasi nagtatanong sa akin mga kabisdak kung kumusta ba daw yung magtatrabaho ka sa opisina dito sa Australia, kumusta daw yung environment, stressful ba daw, pressured ba, mahirap ba daw makisama sa sa mga puti or sa ibang lahi dito. So gusto ko na share sa inyo mga kabisdak kasi yung experience ko. Kasi na din ako, 4 years, magpa 5 years na ako nagtatrabaho sa opisina dito. At ito lang yung first and only office na pinagtrabahuan ko dito sa Australia mga kabisdak kasi yung dating job ko is cleaner. So based sa experience ko mga kabisdak kasi 4 years na din ako nagtatrabaho dyan sa company ko, sobrang relax at chill lang magtrabaho dito sa Australia mga kabisdak. And I think pareho yan sa mga western countries, sa UK, America, Canada, iwan ko lang, pero yung experience ko dito sa Australia is very relaxed ng trabaho dito mga kabisdak. Relax in terms of yung working environment, wala masyadong politics. Pag halimbawa may flexi time, halimbawa pag malate ka,
wala masyado magagalit or di ka papagalitan or di ka ipapatawag ng boss mo. Pwedeng mag-leave anytime. Kung meron kang kailangan asikasin sa bahay, pwede kang mag-leave. Kung gusto mong umuwi na maaga, pwede. So very relaxed sila dito mga kabisdak. And then ano sila compared sa Singapore, kasi 5 years din ako natrabaho sa Singapore dati. Sa Singapore kasi very stressful dun or very pressured. Yung parang feel mo na bawat sentimo na binabayad ng boss sa'yo sa Singapore is kailangan pagtrabahuan mo. Ganun sa Singapore mga kabisdak. Halimbawa pag na-late ka, parang mortal sin na din pag malate Tapos pag uwi ka sa hapon, halimbawa yung trabaho mo hanggang alas 5 lang. So pag uwi ka on time sa Singapore, parang lahat ng tao titingin sa'yo. Pero dito sa Australia, wala silang pakialam. Halimbawa yung trabaho mo is until 5, uwi ka ng 4:30, yung ganun, okay lang sa kanila. So very relaxed lang sila dito mga kabisdak. Like halimbawa sa trabaho pag lunchtime, minsan doon kami kakain sa pub. Yung mga pub na mga bar yung uso dito. Minsan may mga beer pa, so iinom during lunch. Yung mga ganun, walang pakialam ba, as long as para sa kanila yung trabaho mo or yung assignment na kailangan mo trabahuin is makumpleto mo, okay na yun sa kanila mga bisdak. As long as productive ka rin, meron ka maipakita sa kanila. Alright mga bisdak, so pauwi na ako. Ano na ngayon, almost 6 PM. So uwi na ako ng bahay. Drop ko lang to dito. Lagay natin to dito mga bisdak. Nag-drop lang tayo ng letters. Ngayon mga bisdak, alas 6, pero ayun, may araw pa, pero sobrang sama pa rin ng ngayon ng panahon. Oh, madilim.